1,000 peso monthly contribution sa Pag-ibig MP2. Magkano kaya after 5 years? Ilagay na natin dito ang na-compute natin na 6.76% na average rate. Ito ang gagamitin natin na average rate sa ating computation sa loob ng 5 taon. Again mga kapeso, paiba-iba ang declaration ng Pag-ibig sa kanilang dividend rate. Mas maganda kung mas mataas dito at syempre, bibigyan naman tayo ng ibang pagkakataon kung mas mababa dito ang madedeclare ng Pag-ibig MP2. Pero sa ating computation ngayon, average rate muna ang gagamitin natin. So ilagay na natin yung monthly deposit natin ngayon na 1,000 pesos. Hanggang December 2024. Gagawin natin yan sa loob ng 5 taon o kaya naman ay 60 months. So matatapos tayo ng hanggang December 2028 ng paghuhulog. By January 2029 mga kapeso, pwede mo na ngayong i-withdraw ang iyong Pag-ibig MP2. Ang total money natin ay 60,000 pesos. Yan yung total na maihuhulog natin sa loob ng 5 taon. Kung makikita nyo dito mga kapeso, meron tayo ditong entitled months. Ang computation kasi ng Pag-ibig sa kanilang MP2 dividends ay parang hybrid ng simple interest method and compounding interest method. Paano natin masasabi na para siyang hybrid? Ganito kasi ang pagkukompute nila ng mga una nating monthly deposit. Yung dividend income natin noong January na inihulog natin ng 1,000 pesos, ita-times natin siya sa dividend rate na 6.76% times 12 months, divide natin siya sa 12 months. Kaya ang dividend income na makukuha natin during that time ay 67.6 pesos sa inuhulog natin na 1,000 pesos nung January. Pero bababa yan ng February hanggang December. Kung mapapansin nyo, 61.97 nung February, 56 naman nung March, at naging 5.63 na lang nung December. Bakit kaya nagkaganon ka peso? Kasi yung entitled month ng February na hulog natin na 1,000 ay 11 months na lamang. Paano naging 11 months? Hindi kasama ang January kasi hindi ka naman naghulog ng 1,000 nitong amount na ito. Kaya February hanggang December, 11 months. Yung December naman, 1 month na lang ang natitira. Kaya 1 month na lang, divide 12 ang entitled month mo. Ang total money mo ngayon ng January ay 1,000 plus yung dividend income mo. Ganon din ang February natin. Kaya nagmumukha siyang simple interest method. Hindi kasi natin agad kino-compound. Ganyan sila mag-compute. Ngayon, ito-total natin lahat yan. Kaya yung 12,000 natin, tumubo ng 439 pesos. Kaya makukuha natin na total money at the end of 2024 is 12,439 pesos. Yan ngayon ang magiging panimula natin na savings ng 2025. Buong-buo na makukuha mo ngayon yung dividend income. Kasi ang entitled months mo ngayon ay 12 months divide 12. Kaya ang dividend income niyan by 2025, pag natapos natin ng 2025, ay 840 pesos. Kung makikita nyo kapeso, 12,439 ang ginamit natin, hindi 12,000. Kasi yung 439 na kinita natin noong 2024 sa 2025, kasama na yan sa entitled na dividends. Yun yung compounding. So parang hybrid dito nagiging simple interest, dito naman magiging compounding na. Ganun pa rin yung hulog natin na 1,000 noong 2025, simple interest method muna ulit kapeso. Kung makikita nyo dito, magiging total na dividend income natin ay 1,280 pesos na. Kaya yung total money mo end ng 2025 ay 25,719 pesos. Pero ang nahulog mo lang yan ay 24,000 kasi kumita ka na agad ng 1,719. Yung 1,719 mo plus yung 24,000 na nahulog mo,
kasama na naman yan sa compounding computation natin ng 2026. Kaya nagiging compounding naman ngayon. From simple interest to compounding, nagiging hybrid. Tapusin natin hanggang 2028. Maghuhulog tayo, pinakahuli nating hulog ay December 2028. Naka 60,000 tayo niyan kapeso. Pero, ang kinita mo naman na dividend ay 11,193 pesos. Kaya magkano ang pera mo? At the end of 2028, 71,193 pesos ang makukuha mo ngayon. From 60,000, magiging 71K. Ngayon, kapeso, baka may tanong kayo, or sabi nyo medyo parang ang hirap naman na 1,000 every month tapos sayang ang fees. Pwede bang i-one-time deposit ko every year na halimbawa by January, maghuhulog na lang ako ng 12,000 pesos tapos January 2025 ko na lang ulit huhulugan ng 25,000 pesos. Mukhang mas magandang idea yan, kapeso. Subukan natin ha. Halimbawa, ang yearly deposit mo ay 12,000 pesos. Assuming kapeso magsisimula ka ng January 2024 ha. Ngayon, ang dividend rate, same pa din. Yun pa din yung gagamitin natin. 6.76%. Ang entitled months mo, 12 agad. Kaya yung 12,000 mo times sa 6.76% na dividend rate times 12 months, divide 12 months or times 1, 811.20 agad yung dividend income mo. Compare mo dito, 439.40 ang nakuha mong dividend. Pero dito sa yearly, 811 agad. Bakit ganun? Bakit ganun ang nakuha ko? Kasi yung 12,000 mo na inihulog mo nung January, kumikita na agad ng dividend hanggang December. Unlike dito, 1,000 lang yung kikita ng entitled month na 12 months. Dito, yung ibang 1,000 mo, 7/12. Yung ibang 1,000 mo naman, 5/12. So, mas maliit talaga ang dividend income. Kaya mas malaki ang nahulog mo nung unang-una pa lang, malaki agad ang kikitain mo. Magkano yung total money mo at the end of 2024? Plus dividend income, 12,811 agad. Compare dito na 12,439. Kaya pag natapos ang December 2028 o kaya naman i-withdraw mo na, kapeso, by January 2029, ang total money na makukuha mo ay 73,321 pesos. Magkano ang naging diferensya sa ating dividend? Ang dividend na diferensya niyan ay 11,193 dun sa monthly, tapos dito naman sa yearly ay 13,000, 2,127 din ang naging diferensya niya kapeso. Sayang din, kung may extra money ka naman, why not go all out agad? Nang January, uhulog mo agad yung 12,000 pesos kada start of the year para malaki agad ang kitain mo na dividend income. O ano kapeso, na-imagine mo na ba ang magiging benefits mo sa Pag-ibig MP2 sa halagang 1,000 pesos? Aba, simulan mo na kapeso na maghulog sa iyong Pag-ibig MP2.